paihi scheme na nahuli sa Batangas at update sa tugboat na sumadsad sa Zambales at ang partnership ng Philippine Coast Guard at Bansang Japan. Ating tatalakayin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua. Magandang tanghali po at maraming salamat po sa oportunidad. Commodore, thanks for joining us this afternoon. Sa pinakabagong operasyon po ng PCG sa Batangas, 8 individual ang naaresto dahil sa umano'y illegal na paihi o yung paglilipat ng petroleum products. Ano po ang pinakabagong update sa kasong ito? Yes, tama po kayo, Sir Josh. So nagkaroon na rin po tayo ng investigation at currently, ito nahuli natin na 8 individual na nasa-custody facility na po ng Philippine Coast Guard. Kaya po, actually ngayong araw, ay ihahain na rin po natin sa provincial prosecutor ang kaso. So in case na papatunayan na lumabag itong 8 individual na ito sa fuel marking, costs of petroleum loss, maaari po maharap ang mga suspect natin sa malaking multa o pagkakakulong at forfeiture po ng produktong petrolyo kasama po yung sasakyang ginamit po nila. At sa pangalawa po dyan, Sir Joshua, nag-issue na rin po tayo ng ating enforcement inspection apprehension report na kung saan po nakita po natin na may violation po sila sa ating PCG regulation, particularly po yung Memorandum Circular 05-22. Ito po yung failure to accomplish the Master's Declaration of Safe Departure and possible connivance po between the master of the vessel and the ship owner. Pangalawa po dyan is yung violation of Memorandum Circular 07-2012. Ito po yung pag-alis sa isang pantalan na wala pong PCG clearance and violation po ng Philippine Merchant Marine Rules and Regulation. Ito po yung discovery po natin during sa ating boarding at inspection ay wala po silang kaupalang mga rehistradong dokumento. So yan po ang mga nakakaharap na kaso, itong 8 individual na nahuli po natin sa may tingin Batangas. Alright, Commodore, patong-patong pala yung paglabag ng mga ito. With that being said, sa inyo pong datos, gaano po katalamak itong problema ng illegal fuel transfer sa ating mga katubigan at saan po madalas nakikita ng PCG yung mga ganitong illegal na aktibidad? Well, based po sa record na natanggap po natin, usually po ay sa Manila Bay, at dito sa may Batangas area. Kaya po ang naging direktiba po ang ating commandant, ang Admiral Ronnie Hilgavan, ay paigtingin po talaga ang pagkakandak ang security patrol. And of course, yung ugnayan po sa iba't ibang ahensya, napakalaking bagay po ang mga intelligence information na nakukuha po natin, hindi lamang po sa komunidad, kasama na rin po yung mga kasamaan po natin sa ibang law enforcement agency. Okay. At sa ibang usapin naman po, Commodore, pagdating po dito sa tugboat na SL Suway 1 na sumadsad dito sa Botolan, Zambales, ano po ang kasalukuyang estado ng barko matapos pong mailigtas ang nasa siyam na crew members nito? Tama po? Yes, Sir Joshua, kahapon po, naghandak rin po tayo ng underwater hull inspection. At ito pong condition ngayon ng barko, Sir Joshua, ay 30 degrees lifting to the starboard side. Ibig sabihin po, nakatagilid po ito sa kanang bahagi po ng barko. Sa inspection po na kinandak po natin, wala naman po tayong nakitang anumang oil spill. At based po sa underwater hull inspection, lahat po ng tangke ay nakasara, so wala po dapat pangambahan ang ating po mga kababayan. At kung gaganda po ang panahon, dahil currently, Sir Joshua, medyo malakas po ang alon sa area. So in case na maganda po ang panahon sa mga susunod na araw, ay magkakandak po ang Philippine Coast Guard ng emergency salvage operation. So we will be conducting the refloating nitong barko. And at the same time po, kasi meron pong tubig, may pumasok po na tubig dito sa barko. So we will be pumping out itong seawater at pasabayan po natin ng refloating itong barko. Okay. At kaugnay po na nabanggit nyo yan, Commodore, sa ngayon po, ano po yung timeline para dun sa salvage operation ng tugboat? Kung sakasakali man po, na nabanggit nyo nga kung sakaling umayos ang panahon, at sino din po ang may pananagutan sa gastos at proseso ng pag-aalis dito? Usually kung sa gastos po, it should be the ship owner po. Yan naman po ang nasa policy regulation po natin. Yung tanong po ninyo kung kailan po i-refloat o isa-salvage, actually nakahanda na rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung salvage operating company. So inaantay lang po talaga natin na gaganda po ang panahon. Then we will be conducting the emergency salvage operation po. Alright. At sa ibang usapin naman po, Commodore, lalong pinatatag ng PCG at ng Bansang Japan ang partnership nito para sa safe and stable seas. Ano po ang detalye nito at mga benepisyo sa Philippine Coast Guard at sa mga Pilipinong naglalayag?
Yes, tama po kayo, Sir Joshua. Noong August 11, no, binisita po tayo ng Japan Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism na si Minister Yasushi Kaneko. At nung sumunod na araw ay ang Commandant ng Japan Coast Guard, si Admiral Miyazawa Koichi. So dito po sa naging bisita, pag-bisita po nila sa Philippine Coast Guard ay naging talakayan po natin yung patuloy na kooperasyon po ng Pilipinas kasama po ang Philippine Coast Guard, kasama rin po ang Japan sa pagpapanatili po ng isang ligtas at matatag po na karagatan. So ngayon po, Sir Joshua, marami po tayong ginagawang mga activities and opportunities with the Japan. Una-una, no, yung pagpapalawig at papalakas po ng kakayahan ng ating mga tauhan. Kabilang po dito, Sir Joshua, yung ating vessel acquisition. Ito yung dalawang pinakamalaking barko po ng Philippine Coast Guard, itong BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino, ay galing po ito sa gobyerno po ng Japan. So ito pong dalawang barko na ito ay ginagamit po natin sa mga maritime security and safety operations po natin, particularly sa exclusive economic zone. With cooperation as well with the Japanese government, particularly po itong Japan International Cooperation Agency, ay marami po tayong natatanggap ng mga skills training program, even yung mga postgraduate programs po na naibibigay po sa ating po mga tauhan. So napakalaki po talagang tulong at nakukuha po nating suporta sa gobyerno ng Japan. Again, sa patuloy po na mapanatili po ang seguridad at safety, of course, yung piso sa ating po maritime domain. Alright, Commodore, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, partikular na yung mga ating mga kababayan naglalayag at nangingisda. Yes, unang-una po, no, before po tayo maglayag, no, ay i-share po muna natin yung weather advisories na ibinibigay po ng Pag-asa. Ang Philippine Coast Guard po ay pinapaisipin natin yung pagpapatak ng vessel safety enforcement inspection at pre-departure inspection, ensuring po yung seaboards na lahat po ng sasakyan pandagat. So ang atin lang po pakiusap po sa ating po mga kababayan ay sumunod din po sa mga ibinibigay po natin mga instruction at abiso po para rin po sa inyong kaligtasan. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am. Yes, Sir Joshua, maraming salamat po. Magandang hapon po.